Hi everyone! Ayan, nandito tayo ngayon sa kwarto. So, nakikita niyo ba yung nasa background ko? Yan yung mga gamit ni Raphael. Aayusin natin siya today. Maglagyan natin ng mga labels, yung mga names. Ayan, magpapasukan na sila eh. Sa July 15, 2024, Monday, 8 a.m. to 10 a.m. muna for 1 week. And then 10 a.m. to 11 na ulit for the next week, July 22, 2024. So, kinder si Raphael Zachary Santos, ang aking eldest son. Let's prepare yung mga gamit niya. Okay? Ayan yung mga gamit niya. 2 envelope, plastic envelope with handles and colored papers, art paper, long folder with cover, also paper. Ayan yung mga gamit niya. Ayan. Okay? Lilabelan natin siya ngayon. So, ayan. May mga nalabelan na ako dito, guys. Look. Ang gamit ko ay syempre, ang D110 Nimbot. So, I have stickers also. You see? Actually, online ko lang siya pinagawa. Para, didikit natin siya dito. Sa mga pencils. Kakaiba kasing pencil nila. Guys, Trio XL. I never used this pencil ever. Diba? Ano siya, ang kakaiba yung pencil na to, guys. Look. Para siyang triangle. Pag nakita niyo siya. Look. Triangular ang peg niya. Ayan. Parang, ayan. Okay. Ayan yung itsura niya. Parang triangle. Para daw easy grip daw sa mga bata. No, I never used this Trio XL. So, iba pa daw yung jumbo, sabi nung teacher nila. So, parang ganyan, triangular. I was used with the circle ones sa mga Mongols. So, ayan. Ito, online ko lang binili para sakto siya dito. May lalagay ko siya dito sa Mongol niya. So, parang ganyan. Kasi kailangan daw lahat ng pencils may label na names. Sabi ng teacher. So, go. Labelan natin. Siyempre, yung iba, gamit ang aking D110 ang Nimbot. Okay? Ito na yung mga samples. Nalagyan na natin yung iba. Ayan. Meron yung mga Oslo paper niya. Ayan. Okay? Ganyan lang, guys. Tapos later, yung mga cover ng mga books niya. Yan, isa-isahin natin yan. Okay? Yan, nagpiprint na ang aking Nimbot. Okay? See? I have printed 4 labels of names using this Nimbot. Okay. D110 yan. May free na siyang sticker eh pagka bumili ka online. So, yan. Very convenient na pang maglalagay ka ng mga names sa mga gamit ng mga bata. So, nasa inyo, parents, kung gusto niyo ng printer or this one, marami namang available na maging ano tayo. Creative. Okay? Okay, gamit yung sticker. Kuha tayo. And then, put natin here. Diba? Yung pad paper. So, yan. I have 3 pads na. Okay? Sa Oslo paper, nalagyan na rin natin. Sa art paper, sa colored papers. Yan. So, this one, dito ko na lang nilagay. Yan. Okay. Yung iba, lalagyan pa natin.
Ayan, nalagay ko na yung sticker. Kita niyo ba guys? Yan. Okay, from here siya. Since hindi naman kasya yung buong pangalan ng anak ko. So, nilagay ko na lang to. Yung name lang niya. So, tanggalin na natin yung sticker. So, dapat ang matira yung ano niya eh. Yung pinaka-name niya. Hindi. Ayan na. Oh, you see? Kita niyo ba guys? Ayan, nag-blurred pa, diba? Ayan. Yun na. Okay. Ang cute na. Yun na siya. Diba? So, ano siya? Waterproof na siya, guys. Smudge proof. Yan. Long lasting na yung name ng anak ko dyan. So, kahit mabasa or ma-scratch, hindi siya matatanggal. Marami naman online. Actually, sa Shopee, kulang siya in order. A sticker like this. Ayan. Na-order din ako ng white. Para naman yung sa iba na dark yung paglalagyan. Okay? Okay, mommies. Dito na tayo para labelin na natin ang mga Mongo Trio XL ng ating kid. Okay, ganyan siya. Parang triangular. Nakikita nyo siya. I never used this pencil ever since nag-aaral ako. So, parang ngayon ko lang siya na-discover na may ganitong pencil pala. 'Di ba? Use ako sa mga yung number 1, 2, and 3 lang na circle type. So, eto bago. So, yun. Cut out lang ako dito ng sticker. Yung name ng anak ko. Naka-white siya. Waterproof na to, mommies. So, yan. Tanggalin lang natin yung parang transparent sticker. Nabibili ko lang siya online. Sa Shopee ko lang siya in-order. Parang customized name. Hanapin yung mga vinyl stickers. Yan. Waterproof. Smudge proof na yan. Okay. Dahan-dahanin natin. I-remove. Yan. Dahanin natin. Okay. And then, make sure na clean na yung surface ng pencil. Ito natin ilalagay yung pangalan. Dumikit na siya. So, yan. Yan. Okay. Careful lang kasi pagka hindi masyado maayos din, tumatabingi yung letter. Yan. Careful lang tayo, mami. Siguro naman nakadikit na yan. Konting ganyan na. Brush lang pag nailagay na. And then, tsaka i-peel off na ulit yung white. Ganun naman mga vinyl eh. Tapos yan, dahan-dahanin natin i-peel off. Yay! O, diba? Waterproof na yan, mga mami. Smudge proof. And magtatagal na yan. Kahit basa pa yung kamay ng anak niya. Or nag-i-sweat siya habang nagsusulat. Yan. Medyo tumabingi lang yung N, pero carry na. Okay?
Go, mommies. Happy school days. Happy. Yan. Mongol Trio XL number 2. Requirements sa school. Okay? Good luck sa mga first day at school, kids. Galingan natin. So, ayan. Tapos ko na rin. Lagyan yung mga Mongol pencil ng aking anak. So, hindi man perfect yung pagkakalagay ko each. At least, diba? Lahat sila Trio XL. Number 2. 8 kasi yung requirement ng school for kinder. So, yan. Okay. So, yan, mommies. Nalagyan ko na ng mga label each. Yan. Sa Oslo, yan. Sa plastic envelope with handle. Yan. Tapos yung mga yung mga sa art paper to 20 pieces. Tapos tong whiteboard marker at tong watercolor din niya. Nalagyan na rin. Kailangan kasi lahat talaga may names. So yan. Pati nga, actually kahit walang na-require na ruler, bumili na lang din ako, mommies. Ayan. Pati sharpener, mga crayons, may name na ng anak ko. So, yan. Ito nga, lalagyan ko pa lang. Kasi yung ano niya, pencil case. Tapos mamaya, yung mga books niya, cover natin yan. Okay? Ito yung scissor niya, na may name niya. Okay. Okay, yan. Diba? Ang ganda. Diba? Very unique. Pati yung pencil niya. Ewan ko lang kung mawala pa to. Kung may magnakaw pa ng mga pencil. Kasi dati sa amin, uso yung hiraman ng pencil, tapos wala nang balikan, mga ganyan. Ngayon, kahit may pangalan siguro, ewan ko kung hihiramin ba yan ng classmate. Diyos ko. Diba? Dati hindi naman uso yung mga name labeling na ganyan. Sa amin noon, Diyos ko, walang ganyan. Ang uso-uso na lang yan ngayon. Well, time changes. Iba ng generation ngayon. So, thank you sa aking Nimbot D110. Big help yan. So, nalagyan ko na ng names. Yung mga kailangan materials ng anak ko. Okay. Happy schooling, kids! Okay, ito na yung pencil case niya. Nalagyan ko na ng name. Diba? Yan yung pair of scissors niya, sharpener, mga pencils. Yan. Okay. Ready na ang anak ko pumasok. Ito nga pala yung anak ko, oh. Excited ka na ba, Rafael? Are you going to school na? Oh, look at your things here. Wow. Are you excited to go to school? Wow. You see your pencil case, oh. That's your name. What's this? Mommy put the names on your school supplies. Oh, you see, oh. Look at your school supplies. It's all labeled with your name so that it won't get lost. Okay? Even your books, Mommy will put names. Okay? Are you happy? Are you excited? Opo. Are you excited? Opo. Hello, patingin nga na excited. Paano excited? Oh my God. What's this? Mommy will put plastic cover to the books. Huh? You have many books. You see? There, oh. Yun. Books. You get one. Get mo. That's writing. That's writing. Kinder. Yay! On July 15, 2024, orientation na kayo. 2 hours muna, anak, for 1 week. And then 3 hours na on the next July 22. Ano to? 8 to 11. Na. On July 22. Mami, ano to? For July 15,
8 to 10 pa lang kayo, anak, for 1 week. That's Nimbot, anak. That's for labels. Okay? Okay, ito na yung whiteboard niya. So, nalagyan na natin ng sticker. Meron na siya sa likod. Nito, ng thermal. Pero, nilagyan ko pa rin siya ng ganito sa harap. So, peel off na natin yung white. What photo, Mommy? Peel off muna natin. Mommy, I can Ayan. open this. This is, ano na, waterproof, smudge-proof sticker. Vinyl stickers. Oh, diba? Ang ganda na. Raphael! Excited for school now! May IC nga. Batiin nga. Harap mo, anak, yung mga gamit mo. Iharap mo. Wow! That's many! Na yung mga requirements niya. Excited na siya for school. On July 15, 2024, Monday! 1 week, 8 to 10 muna. 8 a.m. to 10 a.m. And then for July 22, 8 a.m. to 11 a.m. ka na. Are you excited? Papa? Your uniform is ready na. Oh my God. Paano yung excited? Patiin nga nung excited. Oh, wow. Patiin nga. How you open your envelope? Okay, open. Oh, you close. Oh, wow. May isang buknoy dito gustong magsulat. Gusto niya siya magsusulat ng names sa book ni kuya niya. Kenrich! Thank you, Mami. Susulat ikaw? Gusto mo ikaw na magsulat ng name ni kuya? Ha? Paano? Paano magsulat? Pakita kay Mami. Ano yan? Kilikili yan eh. Paano magsulat? Paano magsulat? Hindi. Oh, paano? Pogi. Pogi ng bebeng yan. Gusto talaga ng susulat na siya. Gusto niya siya magsusulat. Ano susulat mo? Ha? Yung name ni kuya, susulat mo. Ha? Ikaw din, susulat ka na? Ang galing talaga ng baby na yun. Ako, coveran pa ni Mami yan eh. Hindi pa tapos si Mami oh, ni nameplate pa ni Mami yun. Lalagyan pa ng name ni Mami yan. Mga books and then i-cover pa ni Mami. Ha? Tutulungan mo ba si Mami? Ha? Opo. Oh, very good talagang baby ko. Tutulungan niya si Mami. Thank you, anak. Flying kiss mo na kay Mami. Paano ang beautiful eyes kay Mami? Apa talaga naman. Sarap naman talagang kagat-kagatin yan. O, re-reading ka na ba? Re-reading na ikaw? Gusto mo na mag-reading? Gusto mo na? Ah, ang galing talaga. Oh. Gusto na ba mag-writing? Opo. Magra-writing na din. Bilis naman. 1-year-old and 7 months pa lang eh. Ay, naku talaga. Ayaw pa ni Mami. Baby ka pa ni Mami. Ha? Thank you, anak. I love you. Kuya Rafa! Say hi! Yung isa gusto na magsulat oh. Siya na daw magne-name ng mga books ni Kuya. Oo. Ayos ni Mami yung mga books eh, na.
Si Mami, pregnant. Say hi. Say hi, baby. Huwag naman paluin kay Mami. Say hi to your baby brother. Hi, baby brother. How are you? Nagle-label si Mami ng mga books ni Rafa. Tulong daw niya ako eh. Tulong ba? O gugulo? Tutulong, gugulo? Oo, tutulong daw. Very good yan, baby na yan eh. Love na love yan ni Mami. Saan ka pupunta? Okay. Labeling na ako ng mga names. Ayan. Kaso may nanggugulo. Gusto na siya lang mag-name. Oh, sige na. You put name na. Put name na ni Kuya. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Oo. Magulo na. Saglit, anak, saglit. Saglit. Huwag malikot. Kuya. Saglit, Ken. Ken. Saglit, saglit. Ken. Saglit talaga. Ninihin na natin yung mga notebooks niya. So, this one is NB1, NB2, NB3, NB4, NB5. Yung NB5 nila, yung may spacing na nito. Yung mga 4, 3, 2, and 1, yung mga normal spacing na grade 1. Okay, pang spelling daw yun yung NB5. Okay? 2 subjects yun. Yan na. Tapos talagyan ko na ng name. Rafa. Wait lang ka ba? Oo. Here. In there. Oo, wait lang, wait lang. Okay. Okay, we're done. NB1, reading. NB2, Wow! NB1, yan, reading yan. NB2, math. NB3, yung language. NB4, Filipino science. And NB5, yung kanyang writing and spelling. Na may spacing. Writing and spelling kasi yun. Kaya may spacing. Okay, it's done now. Plastic cover naman tayo. Plastic cover? Yes. I love Ayan, finish na ako mag-names ng notebook 1 to 5. So, notebook 1, reading niya. Notebook 2, math. 3, language. 4, Filipino and science. NB5. Ito iba yung line may spacing. Kasi writing and spelling siya. So, tapos na rin ako sa name nitong mga books niya. Okay. Ayan. Okay. Family book. Family book na. Language. Supplementary kinder and science. And Filipino. Diba? Pinoy ako. May isang makulit dito, oh. May sipon mga ano ko. Okay, that's all. Say hi na kay Daddy. Daddy. Good night, Daddy. We love you. See you tomorrow. Ken. Ken. Si Daddy, oh. Bye-bye na kay Daddy. Ba. Good night, Daddy. We love you. Bukas na ako magpo-cover ng mga books. Pagod na. Bye-bye na kay Daddy, oh. Ken.
Babay na kay Daddy. Mommy, I miss you na. Babay na kay Daddy. Bye-bye. Say babay na kay Daddy. Ano si Daddy, oh? Say, love you, Daddy. I love you, Daddy. You, bye-bye. Ken! Good night na kay Daddy. I love you, Daddy. Baba. Ayaw pa mag-good night talaga ng dalawa. Gusto pa maglaro. Good night. I love you.